So, grabe nga yung Mr. Cash dahil na-overdue nga ako last time and ginawan ko ng video yan. Nandyan yung mga pananakot sa akin na na-experience ko. And 10,000 plus lang yung dati kong pwedeng ma-loan. Pero ngayon, after ko nga ma-overdue, tinaasan pa yung credit limit ko and dinoble nila. Naging 26,500 pa nga. So, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito. Bumabawi sila. So, hindi ko alam. And take note, hindi lang to isang buwan babayaran. Pwede tong bayaran ng up to 60 days. And pagka mas okay kang borrower, pwede nilang habaan ng up to 90 days. Kaya ayun, kung ikaw ba ay na-overdue din sa may Mr. Cash and nagbabala ka ulit umutang, panoorin mo muna yung video na to dahil isi-share ko nga sa inyo dahil saktong-sakto may nag-comment din sa may recent upload ko na sabi niya is, kamusta po pag nag-apply ulit? Ma-approve pa din kaya? Kaya ayun, etong video na to is para sa'yo din. Umpisahan na natin. So dito, marami na akong mga nagawa na video about sa may Mr. Cash na na-overdue ako nung una, wala silang pananakot. Pero nung pangalawa nga na ma-overdue na ako, eto yung meron silang tinext na kakilala ko, pero yung contact number is hindi naka-install dun sa may cellphone na ginamit ko. Kumbaga, pagka may bagong pasok na SIM card dun sa may cellphone na ginamit mo is makukuha din nila. So parang ganon ang nangyayari sa akin. And going back na nga, a-applyan ulit natin tong sa Mr. Cash and i-check natin kung totoo nga ba na up to 26,500 ang pwede ko nang ma-loan sa kanila. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. So, ito na nga yung pwede kong ma-loan, eligible loan amount. Grabe pala ang Mr. Cash, kahit na ma-overdue ka, tataasan pa din nila ang credit limit mo. So, meron pa nga akong coupon na natanggap. Ang interest deduction for first installment ay may 20% off. So, ito namang 20,700. Ito yung pinakaunang bungad sa akin. And, nung mag-a-apply ako ulit, ayan, pinakita lang yung application information ko and click save and continue. Tapos, ito na nga, kaya naging mas mataas, sabi is, you have granted a temporary credit limit. So, in short, nagtataas talaga sila ng credit limit kahit na may overdue ka sa kanila, kahit na may bad credit history ka na sa kanila. And, eto na nga yung bumungad sa akin. Pwede na ako mag-loan ng minimum 6,000 up to 26,500. So, dito naman, kung ito na talaga yung pinaka-minimum mo na uutangin sa kanila, hindi mo na siya pwedeng ibaba sa may 5,000, 4,000, up to 1,000 pesos. Kaya kung gusto mo, 2,000 lang yung uutangin mo sa kanila, tapos 6,000 yung andito, ay nako, baka magipit ka lang dahil dapat kung ano yung kailangan mo lang na amount, yun lang yung utangin mo. Dahil baka 2,000 nga lang yung kaya mong bayaran sa may sahod mo, pero dahil ang minimum niya ay 6,000, igagrab mo na. So, mas okay na wag kasi baka mas mahirapan ka lang. So, ako, syempre, hindi ko i-click ang 26,500 dahil for sure malaki ang makakaltas dito. So, dito muna ako sa 6,000 pesos. Pero ayun nga, tinry kong i-okay ang 25,000 pesos and yes, nag-o-okay talaga siya. So, medyo takot pa ako dito dahil ang laki. Pero ayun, go muna ako sa may 6,000 pesos. Dahil magre-reapply lang naman tayo, ayoko ng malaki dahil baka sumakit ang ulo ko dito. 6,000 muna tayo. So, 45 days up to 60 days nga. So, after ko makapili ng desired term ko, so dito sa may 45 days ay 15 days pa din yung pagitan, the same pa din, and may tatlong installment nga. So, meron tong service fee na 13% at daily interest rate na 0.25% per day. Kaya, mas mahaba syempre ang kuhanin mo na term is mas malaki talaga ang babayaran mo. So, dito, mayroong mababawas na 780. Kaya ang matatanggap ko na lang is 5,220. Tapos ang babayaran ko is etong daily interest rate. Yun yung madadagdag na 630. Kaya sa may niloan ko na 6,000, ang pinakamadadagdag is 630. Tapos may kaltas nga na service fee. So ito naman yung breakdown. Meron siyang interest na 225 every bayaran. And talagang hati-hati naman yung amount dito na babayaran mo, 2,225. Pero kung 60 days nga, ang pipiliin is service fee 540. So, kung mapapansin nyo dito is bumaba.
kung kanina 13% ang service fee, dito 9% na lang. So, mas mababa. Pero bawi sa may daily interest rate dahil yung kanina nga na 0.25% na interest, ito naman is mas mataas. So, naging 0.35% per day na. Kaya tingnan nyo naman, 1,197 yung pinaka madadagdag. So, yun, may mababawas na 540, kaya ang matatanggap na lang dito is 5,460 at ang babayaran ko dito is 7,197. So, dito, 4 na installments naman for 60 days, tapos every 15 days kang magbabayad. So, kagaya niyan. Every bayad mo, ang tubo is 315. Kaya naging 1,815 yung pinaka-installment na babayaran mo. Pero syempre ako, dun muna ako sa may 45 days dahil itatry ko lang din naman, ayoko nang malakihan agad. Dahil, ayun, grabe din talaga itong si Mr. Cash. Pagka hindi nyo kayang bayaran sa may due date na inilagay dito, ay naku, huwag nyo nang ituloy dahil kagaya nga nung na-experience ko, meron ka talaga ditong pananakot na marireceive. Ayan, text and calls. And after nga nun, in-review na ako and ilang minutes lang is pumasok na agad sa may GCash ko. So, ayun, mabilis pa din naman. And eto na nga yung bumungad sa akin agad nung pagka-open ko ulit ng application. So, na-disburse na nga daw sa aking GCash. Kaya, kung tatanungin nyo ako kung okay pa din bang mag-reapply dito after kang ma-overdue, after the harassment, after the pananakot, yes, pwede pa din naman talaga. Maire-recommend ko pa din naman talaga. Pero, hindi na siya super duper dahil dati nga, nung una kong overdue sa kanila, wala akong natanggap na pananakot. Pero nung pangalawa na, grabe na yung natanggap kong pananakot. And, kung kayo ayaw nyo ng ganon na OLA, na meron talaga kayo marireceive na text, calls, ayan, even email, kokontakin yung contact references nyo kahit hindi nyo nilagay as contact references. Kung ayaw nyo ng ganon, hindi sa inyo ang Mr. Cash. Kung kaya nyo namang bayaran on or before your due date, ayun, go nyo lang. Sige, i-push nyo lang basta kaya nyo ang bayaran. Pero kung hindi, wag na. Lalo na kung mahina yung loob nyo sa mga pananakot, kung baguhan pa lang kayo na mangungutang online is, doon muna kayo sa may mas okay utangan, yung walang pananakot kagaya ng Tala. Ayan, G-Loan, S-Loan, Maya Easy Credit, doon muna kayo. Kaya dito, hindi ko super duper maire-recommend pagka, ayun, ayaw nyo na may pananakot. So, lahat naman tayo ayaw natin na may pananakot, pero well, ganun talaga. Yun talaga ang consequences pagka hindi tayo nakapagbayad. Pero dapat makatao pa din yung paniningil, diba? So, wala dapat pananakot. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw na may pananakot, huwag kayo dito sa may Mr. Cash. So, ayan lang for today's video. And kung meron pa kayong tanong about dito sa may Mr. Cash, is comment down below. At kung may na-experience din kayo dito na good or bad, comment down below. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!